Welcome to Donmar TV News Channel. Hanggang sa ngayon ay umiiwas pa ring magbigay ng kanyang sariling prediksyon si 8th Division World Champion Manny Pacquiao kung anong round niya tatalunin ang reigning WBA welterweight champion na si Yordenis Ugas. Binigyang diin ni Pacquiao na hindi niya minamaliit si Ugas dahil meron itong gustong patunayan. Gayunman, kung may tsansa umano na makasilip ang fighting senator ay pipiliin niyang patulugin ang naturang katunggali sa ibabaw ng lona. Aminado naman ang fighting senator na ito na ang gusto niya o gusto ng kanyang mga fans na i-knockout ay kanyang susundin. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Pacquiao sa pamamagitan ni Bombo International News Correspondent doon sa Las Vegas na si Dr. John Melo, tiniyak ni Pacman na hindi pa rin nawawala ang kanyang bangis sa itas ng ring. Ito ay sa kabila ng wala siyang dapat ng patunayan. Sigurado na rin ang kanyang iuuwi na gantimpala, manalo man o matalo dito sa naturang laban. Siniguro din mga kabombo ng 42 anyos na 8th Division World Champion na gutom pa rin siya na manalo para makuha muli ang corona na dapat sana ay nananatili sa kanya. Narito pang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Senator Manny Pacquiao. Yun yung ebidensya kasi na na pagiging passionate sa sports. No, like I said, hindi naman ako nagbubula sa mga tao, hindi ako nangluloko ng tao. Ayoko yung sabihin ko na boxing is my passion pero wala akong interest sa boxing. Parang ganon. Like I said, sinabi ko palagi na boxing is my passion. Kaya nandito pa ako palagi, laging lumalaban dahil it's my passion. Enjoy ako na ginagawa yan, ginagampanan yan at masaya ako na ina-undergo ko yung sarili ko sa strict training, discipline like that. Senator Manny, nakikinig sa iyo ang mga listeners at viewers ng Bombo Radio. Batiin niyo sila at imbitahan din sa laban mo. Go ahead, Senator Manny Pacquiao. Maraming salamat sa ating mga kababayan lagi nakasuporta, especially Luzon. Thank you so much for all your support sa mga Bisaya, sa Bisaya area. Daghang salamat sa inyong tanan. Sa Mindanao, daghang salamat sa iyong pagsuporta. Yan po ko ninyo. O sa tanan ng mga iligay nun, Bacolod, Iloilo, lahat ni Gross, sa damo gid salamat sa inyong pangapoyo para sa aton nga dungog sa atong nasod. Salamat gid, halong kamutanang da. Thank you to all of you. Ingat kayong lahat dyan. God is good all the time. Marami pang tanong ang gustong masagot ng ilang senador hinggil sa nakitang deficiencies ng Commission on Audit o COA sa naging paggamit ng Department of Health ng COVID-19 funds. Para kay Senate President Vicente Soto III, isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya kumbinsido sa mga naging paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III ay ang anyay paninisi nito sa iba, imbes na tugunan ng kanilang mga pagkukulang. Ang dapat anyang mabusisi pa ang issue sa umunoy overpriced na pagbili ng face masks at face shield. Para naman kay Senator Amy Marcos, dapat na umanong tigilan ng Health Secretary ang pagpapasa ng sisi sa mga hindi na ipamahaging special risk allowances at ilabas na ang totoong kwenta sa ginastos na pondo ng DOH. Ganito rin ang pananaw ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Sa isang panayam, sinabi ni Drilon na dapat ako iniduke ang responsibilidad sa mga hindi na ibigay na allowance sa mga healthcare worker. Nais ding malaman ng senador kung sino ang nag-utos sa DOH na ipasa sa procurement service ng Department of Budget and Management o DBM ang nasa 42 billion pesos na pondo para sa pagbili ng medical supplies. Isa ito sa napunan ng COA dahil sa kawalan ng mga dokumento. Ayon kay Drilon, kasama rito ang overpriced na pagbili ng face mask at face shield na binili sa 27 pesos at 120 pesos kada piraso mula China. Paliwanag ng DOH, ginawa ang pagbili sa mga ito noong wala pang suggested retail price at mataas ang demand. Pero giit ng mga senador, napakalayo pa rin ito sa SRP na inilabas ng DOH noong ding nakaraang taon. Ang Philippine Red Cross, ayon kay Senator Richard Gordon, nakabili ng face shield sa halagang 15 pesos kada piraso. Ayon kay DBM Acting Secretary Tina Rosemary Canda, nakwestiyonan nila noon ang mga presyo, ngunit dinipensahan ito ng dating pinuno ng DBM Procurement Service na si Undersecretary Christopher Lloyd Lao. If I recall, we actually questioned, the executive committee asked the question on whether the amounts for the face shields, face masks, and other PPE would be defensible because some people from the private sector were saying that it's expensive.
Pinapahanap ng mga senador si Lau na nagbitiw na sa pwesto noong Hunyo para maimbitahan sa susunod na pagdinig. Para kay Marcos, misteryoso ang naging pagbitiw ni Lau at ang bigla umanong paglaho ng parambula ng Chinese importers. Interesado naman si Senator Kiko Pangilinan na halos magkasunod ang pagbibitiw sa pwesto ni Lau at ni DBM Secretary Wendell Avisado. Dati umanong aide ni Senator Christopher Bongo si Lau. Sumubok rin ito na mag-apply bilang overall Deputy Ombudsman noong nakaraang taon, ngunit binawi rin kalaunan. Nilinaw naman ni Senator Go na hindi niya naging aide si Lau. Dati anya itong volunteer election lawyer ng Pangulo noong 2016 elections at naging bahagi ng presidential management staff bago na italaga sa DBM. Suportado din anya niya ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee at kung kailangang ipatawag si Lau sa susunod na pagdinig ay dapat itong gawin upang maliwanagan ang issue. Sa Biyerkules, itutuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan tatalakayin ang iba pang deficiencies na nakita ng COA. Babalik na rin sa sesyon ng Senado sa susunod na linggo. Nagbabala ang US Embassy sa Kabul, Afghanistan na hindi nito masiguro ang ligtas na daanan para sa mga Amerikano patungo sa paliparan upang makatakas sa nasabing bansa. Ito ay kahit pa binibigyang diin ng Pentagon na nagbigay ng katiyakan ng Taliban na maging ligtas ang kanilang pagbiyahe. Naglabasan ng mga ulat na patuloy ang pagpangharas ng mga Taliban at pambubugbog sa mga checkpoints. Dahil dito naglabas ang US Embassy sa Kabul ng paalala na hindi matiyak ng US government na maging ligtas ang kanilang daanan patungong Hamid Karzai International Airport. Ngunit sa news briefing naman ng Pentagon, tiniyak sa kanila ng Taliban na makakalabas ng Afghanistan ang mga American citizen na may US passport holders. O mga sangay, ito na ho yung sinabi ni Sangay Janjan TV Official. Manong Banatbay. Makamanong ka naman, kaalam naman katanda ko. Oh. Babawasan ko lang ang katangahan mo tungkol sa salitang dilawan. Nagmamarunong ka eh. Ay, ito na, parang matalino yung datingan niya, oh. Ha? Pagka gusto mong sabihang bobo yung mga tanga kayo. Ah, tanga kayo. Para magmukha ka matalino, di ba? Sabi niya, FYI, Manong, lahat ng anti-Marcos ay dilawan. Yung first argument pa lang niya, sabi ko, ay wala nang kwenta, kawawa naman to ang Paulis. Totoo, natawa talaga ako eh. Ito walang biro ah. Sige nga, hindi ko ba kayo matatawa doon? Lahat ng anti-Marcos ay dilawan. Sabi ko, ano ba ito? Bata ba ito? Nakikipag-away o mga dilawan. Tandaan mo yan! Ang kasaysayan ng dilawan ay nagsimula nung namatay si Ninoy. At ginamit nila ang yellow ribbon bilang palatandaan na sila ay nagre-rebelde labang kay Marcos. Anak naman ng weteng, oo. Ang lalim! Alam mo, ang lalim ha? Promise, ang lalim ng logic niya, ha? Sabi ko, pag mga ganitong logic, parang ang hirap labanan. Alam niyo kung bakit sablay? Isa-isay natin yung kasablayan, ha? Ito, isa-isay natin. Number 1 na sablay. God is so good. Ay, ano nangyari? Buhay kami nila Pichi. Ay, yung hapon. Conflict na kami sa chopper. Sandali lang. Tapos nakapo ka pa eh. Ayan, sorry. Ha? Yung kay... Nagulat ako doon. Kala ko meron demonyo. Ayan. Sige. Ganito ha. Madam Deng Cristina Sordilla, bakit ko daw pinapatulan? Pinapatulang ko kasi para mabuksan ang mata ng ilang mga goldista. Makinig kayo mabuti. Bubuksan ko ang inyong mga mata, kayong mga nagbubulag-bulagan. Kung kaya pa naman, ha? Okay? Unang-una po, first argument ko. Paano mo ma-define ang anti-Marcos? Please define anti-Marcos. Who are you pertaining to na Marcos? The father or the son? O you're considering the father and the son as one? Magkaiba ho yun. Bakit? Merong iba na gusto ang tatay, ayaw ang anak. Meron namang iba na ayaw ang anak, na gusto ang anak, ayaw ang tatay. So, sino yung sinasabi mong anti-Marcos? Second,
ibig mo bang sabihin ng anti-Marcos pinuna si Marcos? At sinong Marcos yun? Pwedeng tatay o yung anak. So, ibig bang sabihin na pag pinuna ko yung, sabihin na natin yung anak, ibig bang sabihin anti-Marcos na kagad ako? Dahil pinuna ko yung anak? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa mga taong nagsasabing may hindi silang gustong parte nung ginawa ng anak? Ganun kababaw lang yung argument mo? Hindi ba pwedeng merong sinabi yung anak na hindi maganda sa tingin ko, opinion ko, hindi na ibig sabihin nun antay ako sa kanya. Malay mo gusto ko naman siya din. Pero meron lang siya mga nagagawang hindi ko gusto. Sablay. Halimbawa, tinanong niyo ako noon, di ba? Sino ang gusto kong makasama ni Mayor Sara Duterte? Di ba sinabi ko noon? Ako, I will go for Sara BBM. Oh, would you consider that anti-Marcos? It's because I want BBM as vice? Pero I did not agree na gawin siyang presidente kasi mas gusto ko si Mayor Sara. So, would you consider that as anti-Marcos? Di ba? Explain it to me. Yun ang problema kasi sa inyo Porket merong napuna is anti-Marcos na? Hindi ba pwedeng ayaw mo lang yung party nung sinabi niyang yun? Kaya sinasabi mong, sablay ito. Sablay itong sinabi ni BBM. Pero it doesn't mean sablay na si BBM. Kung may mga sinabi siyang hindi ko gusto, pero gusto ko naman siya, hindi lang niya, meron lang siyang mga opinion o polisiya o sabihin na nating prinsipyo na hindi maganda sa tingin ko. Ibig bang sabihin nun, anti-Marcos na ako? Hindi mo nililinaw, di ba? Yun ang point ko dito Napakababaw mo. Kaya nga ang tawag ko dito, ampaw. Ampaw na argumento mo. Ha? Nasasabihin mo, anti-Marcos na kagad porket may sinabi lang na hindi gusto ko doon sa part na ito. What if ayoko yun Anong gagawin natin? Anti-Marcos na kagad? If I'm given a choice, gusto ko siya mag-vice pero ayoko siyang presidente, would you consider that anti-Marcos? Bakit? Hindi ko kasi malalim isip ninyo, ampaw. Awa naman po kayo dyan, pagkaganyan. Marami ho sa mga supporter na meron naman sila, pagtatanungin sila, sino gusto ninyo ang vice president? Plak. Eto, si ganito. Gusto nila si BBM pero ayaw nila nagpresidente kasi mas gusto nila si Mayor Sara. So kaysa na ma-convince nyo sila na para sumuporta kay BBM, dahil sinabihan nyo na kagad ng anti-Marcos, at dilawan, pag anti-Marcos, di nawala nila sila lalo. Bakit? Dahil ampaw ang utak nyo. Yan po ang problema sa inyo Kaya kasi sinasabi ko sa inyo kayo ang sumisira kay BBM. May magagandang ginagawa si BBM. Given, matalino siya, maayos, medyo may sense siya pag nagsalita. Pero may mga part lang na ayaw namin. Tulad ng open siya makipag-usap sa mga lahat. Di ba sinasabi niya lahat, gusto namin okay lang kami makapag-usap, sabi niya. Hindi kami pabor dun Sa tingin namin, hindi dapat nakikipag-usap sa lahat. Ibig bang sabihin nun, anti-Marcos na kagad yun? Ampaw ang tawag dyan. Kaya kung ako sa inyo, bawasan nyo yung ganyan yung pagiging corny. Ang tawag dyan, napakababaw nyo para kay mga bata. Hanggang ngayon ba ganyan pa rin? Dilawan. Una-una, alam nyo ba ang ibig sabihin talaga ng dilawan? Dahil dilawan, galit na kaagad? Ito mga lintik na dilawan, ayaw nga nilang tawagin silang dilawan But ano ang point? Ang ibig sabihin lang ng dilawan, it's not a partido, it's not just liberal party. I can even call dilawan yung mga makakaliwa o yung mga pula. Bakit? Ugali kasi ang ibig sabihin ng dilawan. Ano ibig sabihin ng dilawan? Double standard, hypocrite. Yan ang ibig sabihin ng dilawan. So, anong halimbawa niyan? O katulad ng mga ibang kahit sila'y kakampi kuno ni Pangulong Duterte, kahit sila kakampi ni BBM mismo, kung ang ugali nila ay double standard, ibig sabihin ko sa kanila, dilawan. Diba?
Yan ang problema kasi. Pag sinabi mong dilawan, ano yan eh? Yan yung mga kumalaban nun kay Marcos. Yan yung mga yellow ribbon. Ang babaw nyo, ang ampaw ng argument nyo. Diba? Ito pa, isa pa. O, diba? Ano yung example ko sa inyo? Yung principle ng hydrogen. O, ipaki-google nyo yan ha. Baka para maintindihan ninyo. Kasi medyo mahina ho yung iba eh. Ha? Medyo ampaw eh. O, ano ibig sabihin ng prinsipyo ng hydrogen para maintindihan ninyo? Sabi nga, all acids contain hydrogen. But not all compounds containing hydrogen are acids. Ibig sabihin, ganito yan. All dilawan contain anti-Marcos. Okay? But not all anti-Marcos are dilawan. Ganun lang ho kasimple ang prinsipyo na yan. Eh kung sabihin na natin, katulad nga nito, nagkomento nga dito si, pangalan nito, yung isang anti-Marcos na galit kayo na napakatalino, si Crisette. O, di ba? Galit na galit kayo dyan kay Crisette pero ang talino niyan. Yan talaga, anti-Marcos yan. Ha? Ayaw na ayaw niyan si Marcos, di ba? Okay. Eto. Ibig sabihin ba nun, dilawan na siya? Eh grabe ang suporta niyan. Grabe ang suporta niyan kay Pangulong Duterte. So, basta hindi gusto si Marcos at gusto naman si Pangulong Duterte, consider mo ng dilawan yun? Ang babaw, napaka-ampaw na argumento niyan. Kawawa naman po kayo kung ganyan ang argumento ninyo. Nakakaawa ho talaga. Kasi ang dilawan po, yan ho yung pangit na kaugalian ng isang Pilipino, ng isang politiko na dalawa ang utak. Ibig sabihin yan, di ba kaya nga sinasabi natin sino si Coco? Si Coco Pimentel, yung parang queso de bola yan, di ba? Yung labas, pula, pero pag hiniwa mo, dilaw sa loob. Oh, ganyan na ganyan din po. Yung totoo naman eh. Dilaw siya, di ba? Bakit? Hindi naman siya anti-Marcos. Oh, ewan ko kung anti-Marcos siya. I'm not sure about it. Oh, pero, ano na kaagad siya? Talagang pangit na yung ugali niya. Sorry. Di umano. Dali, baka madali tayo. Di umano. Diba? Bakit? Double standard. Oh, nagiging stricto. Pero nung nagkaroon siya, nagpunta pa sa ospital. Double standard. Diba? Ang hirap po kasi, alam nyo, tinatrato ninyong Panginoon yung ano nyo yung idol ninyo. Ewan ko ha, pero hindi ho Panginoon yan. Na hindi nagkakamalit, hindi pwedeng punahin at sabihin perpekto. Bakit ganun? So kung meron kaming pinuna, anti-Marcos na kagad ako? Diba? Sabi ni Marilu, bakit ko daw binibigyan ng oras? Kasi nga po, para ho mabuksan ho yung utak ng iba. Patungkol ho dito. Ulitin ko, I am not anti-Marcos. I just don't like some of his, particularly this is BBM, we're not talking about Marcos the Ferdinand. Some of his principle and some of his belief, hindi ko gusto. But it doesn't mean ayaw ko na siyang manalo. Oh, sabi ko nga sa inyo, kung sakasakaling walang choices na, depende kung si Senator Bongo tumakbong vice, siyempre siya ang vice ko. Pero kung hindi siya tatakbo at iba na ang tatakbo doon, mas gugustuhin ko pa siyang manalo. Oh, hindi ko ako ibig sabihin anti-Marcos noon. Pero, am I saying na fitted siya for the presidency? Sa tingin ko hindi. Diba? Sa tingin ko hindi. Would you just consider me na kagad na dilawan na doon? Labo naman. Pustahan, boss. Sabi nito, pustahan, boss. After mo mag-explain, may magtatanong pa din yan bukas. Same argument. Ganun talaga Alam mo, kaya nga alam mo, ito nagugulat lang talaga ako. Laging ganun.
Sabi nito isa, Russell Monzodes, tama ka dyan eh. So pag anti-Aquino, loyalista na kagad. Alam mo kaya, ang layo, sorry wag ko kayo magagalit ha, ang layo ng goldista at saka sa mga banateros. Yung mga banateros, ang talas ng mga isip, no? Hayaan mo silang tumira ng tumira. Sabi nito isa, tinitira ka ngayon sa FB, hayaan mo silang tumira ng tumira. Basta ako mag-ride. Problema na nila yan. Dahil ako, ayoko sa ampaw na vlogger. Ayoko yung ganitong, sorry wag ko kayo magagalit, pero ayoko yung sa ganitong ugali na, dilawang ka. Hindi, tingnan natin yung prinsipyo. Ito bang kandidato na ito, okay ba ito? Okay ba yung kandidato na ito para sa, kasi alam nyo, may mga kandidato na okay maging senador. May mga kandidatong okay maging congressman. May mga kandidatong okay maging mayor. Pero hindi ibig sabihin okay na sila maging vice. Hindi ibig sabihin pwede na silang maging presidente. So pag hindi ko gusto maging presidente to si BBM, dilawan na kagad ako. Ang babaw. Sa totoo lang, ang babaw. Kaya nga ganito eh. Ang pangalan mo, Sangay. Sangay Janjan. Instead of focusing too much on dilawan yan, why don't you just justify why you want BBM to be the next president? Ipakita mo yung mga ginagawa niya, yung prinsipyo niya, yung mga windmill niya. True, marami siya. Diba? Yun ipakita mo. Yun ang ipaliwanag mo. Hindi yung ang focus mo. Hindi, dilawan ka. Pagka anti Marcos, dilawang ka. Kaya na lang kayo hindi nananalo eh. Kasi basta lalabanan din, laban! Para kayong mga para kayong mga batang inagawan ng candy. Ha? Yun lang naman. No, sige na. Tama na to, sobra na. Marami na siyang content. Pwede niya nang gamitin to. Congratulations uli sa bago mong content. At marami ka na namang viewers.